Ayun! Good morning everyone! I'm Carla Sig. Ngayon, pag-uusapan po natin kung paano ako magbabawas ng timbang or magmi-maintain ng timbang this coming holiday season. Pero, mas maganda kung 1 or 2 kilos mababawasan tayo. Kasi malaking bagay na yun eh. Alam naman natin na paparating yung Pasko, bagong taong, long vacation pa natin. Maraming pagkain na gusto nating kainin, lalo na kasama natin yung family natin. So alam nyo ba, may share ako sa inyo or may sasabihin ako sa inyo kung paano ba talaga pumayat or mabawasan. Mamaya i-share ko sa inyo ha. Pero ngayon, samahan nyo ako kung paano ako magsisimula para makabawas ng timbang. So pagkagising ko sa umaga, iinom agad ako ng 1 glass of warm water. Para naman magsisirculate agad yung tubig sa katawan ko para magising ako. After noon, magpiprepare ako para sa exercise ko. Mas maganda talaga na mag-exercise tayo araw-araw. Kahit 30 to 1 hour para mapawisan lang. Marami naman kasing bagay or gagawin tayo na para mapawisan tayo tulad ng mag-walking, mag-jogging, o di kaya mag-zumba, o di kaya mag-treadmill, mag-badminton. Maraming pwedeng gawin para mapapawisan tayo. After noon, ang aking breakfast naman, ang ipiprepare ko na breakfast is yung 3 boiled na itlog. Tapos, 1 cup ng black coffee. 'Di ba? Ang saya nun. Pipilitin ko. Pipilitin natin yon para yung gusto nating ma-achieve, magagawa natin. No? Tapos nun, bawal tayo magso-soft drinks. Tandaan nyo yan. Huwag tayo mag-juice, magso-soft drinks. Kailangan more water lang tayo. Isa pa, bawal ang junk foods. Yun ang iiwasan natin. Kasi hindi naman ako mahilig sa junk foods talaga. Pero kung pakainin nyo ako, nakain din naman. Tapos ngayon, kung halimbawa magugutom ka, edi inom ka lang ng water, o di kaya mag-snack ka ng saging, isang saging lang, o di kaya mga nuts, yun. Tapos, doon naman sa lunch mo, kailangan kumain ka ng isda, gulay, chicken, o di kaya may konting apple, para i-balansi naman yung pagkain natin. Kasi, pwede rin maglagay ka ng rice kung gusto mo. Pero ako kasi, nasanay na ako na walang rice. Minsan, nakain ako ng konting rice para halimbawa kung maalala na pag maalat, bawal naman yung maalat, yung tama lang, yung parang ganon. Tapos ngayon, doon naman sa dinner natin, pwedeng ang kakainin lang natin, halimbawa, kung gusto nyo mag-oatmeal, o di kaya mag-chicken lang, mag-chicken, tapos gulay, yun lang. Basta iwasan lang natin yung mataas yung mga carbohydrates na kakainin natin. Marami namang pwedeng isa-swap doon sa carbs. Pwede din tayong kakain kahit magsisit tayo na sa isang araw, may 100 grams tayo na carbohydrates na kakainin. Pwede naman yun. Basta halimbawa gusto mo kumain ng spaghetti, pero kung kunti lang, parang titikim ka lang. Basta wag lang yung talagang kain ng kain. Yun. Para yung gusto natin na makapagbawas, yun, mangyayari yun. Ano nyo lang, yun lang yung cycle ko na gagawin. Tapos di ba sabi ko kanina kung ano ba talaga yung sikreto para pumayat? At saka, yung ma-achieve natin, kung ano yung gusto natin, ay, alam mo kung ano yun? Self-discipline. Kailangan ididisiplina natin yung sarili natin. Na kailangan, gusto ko magiging healthy ako, kaya gusto ko ang kainin ko ganito lang. Dapat may boundary tayo dun sa kinakain natin. Kasi pag nasanay na tayo, okay na yon. Pangalawa, love yourself. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, yon, magiging conscious ka na hindi ako pwedeng tumaba kasi maraming sakit.
hirap pa sa damit, hinihingal pa, yung mga ganun. Alam mo, pag pumayat naman gumaganda, yung bonus lang yun. Pero ang pinaka-importante yung healthy ka, di ba? Kaya, yun ang pwede nating gawin. Na lagi natin isa-isip talaga na magiging healthy living tayo. Para lagi natin kasama yung family natin, di ba? Meron ka ng nakukuha na tips, di ba? Dapat ganun. Ngayon, thank you. Sana marami kayong nakukuhang tips para pumayat or ma-maintain lang yung timbang natin. Thank you for watching, everyone.